ngayon. Dahil pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa tamang operasyon, no, or ito nga tungkol paano nga ba pinaplano ang operasyon ng ating mga otoridad, tanong po natin sa inyo, bakit mahalaga na alam mo rin ang tamang proseso o police procedural operations ng ating mga kapulisan. I-text nyo po yan sa ating numero 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment sa ating FB page, ang 1116 DXAS, Your Community Radio. Pag-usapan natin. Sa mga nakaraang araw, isang insidente nga po ang naganap sa may barangay Sinunok na nagdulot ng matinding pag-aalala sa publiko, lalo na po dito sa siyudad ng Zamboanga. At kaugnay ito ng isang operasyon ng ating mga kapulisan, kasama na ang Philippine Army at Task Force Zamboanga in relation doon sa pag-serve ng warrant of arrest laban sa isang individual na pinaghihinalaang umano'y member ng Abu Sayyaf Group, at ito ay may mga kaso na kinahaharap. Sa naturang operasyon, nagkaroon po ng sinasabing inkwentro na nauwi nga sa pagkasawi ng ilang individual. Kabilang na dito ang lupon tagapamayapa ng nasabing barangay, ang kanyang 12 years old na anak at mismong pamangkin din ito, at may iba pa ang nasugatan. Dahil dito o dahil po sa nangyari, maraming katanungan ang umusbong, no? Ang mga lumitaw mula po sa ating mga kababayan, lalo na ang hinggil sa tamang proseso at mga alituntunin na sinusunod ng ating mga otoridad, no, sa ganitong uri ng operasyon. Layunin po ngayon ng ating talakayan ngayong araw na ito magbigay liwanag at dagdag kaalaman sa atin, sa inyo, sa publiko hinggil po sa mga tamang hakbang at responsibilidad ng mga otoridad sa pagpapatupad ng batas habang patuloy nating iginagalang ang isinasagawang investigasyon at ang karapatan ng lahat ng sangkot. Kaya po, no, ngayong umaga ay mapalad po tayo dahil makakasama po natin ang Department Head ng Forensic Science and Criminalistic, Philippine National Police Academy, at siya rin po ay isang professor. I-welcome po natin via Zoom Police Lieutenant Colonel Fermel de la Cruz. Sir, good morning. Welcome po dito sa DXAS at Zamboanga. Umaga po sa ating lahat, ma'am. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayan at mga tagapakinig po dito po sa inyong programa po sa Samba Sultan. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, magandang umaga. At binabati rin po natin syempre si Professor Arnel Golen Sanchez, no, na ating partner din dito sa ating programa. Good morning, Prof. Medyo busy si Prof. God bless you, Prof, no, sa inyong mga gagawin. Ito nga po, no, Sir Colonel, tungkol po sa nangyari dito sa siyudad ng Zamboanga. Pero ang gusto nating focus ngayon itong tungkol sa mga operational procedures para po ay maging educated din po at kami ay maging maalam, lalo na kung may mga ganito at kami po ay nasa community, alam po namin ang mga procedure. So ano po ba muna, Colonel, yung standard operating procedures, especially ng PNP, no, sabihin natin sa PNP side during service po ng warrant of arrest, lalo na kung ang kanilang target person ay nasa high risk po, no, or eto sabihin natin medyo ano po ba ang term diyan kapag part ng ASG or terrorism po, no? Okay po, so magandang umaga po muli, pagbati po muli sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Base po kasi po sa ating police operational procedure, all members of the Philippine National Police must strictly adhere or follow what is written or stipulated in our police operational procedure. So ito po yung kinoconsider as Bible of our Philippine National Police, and based on the standard operating procedure po, when we say po the issuance of service of warrant of arrest, ito po kasi, if we will define what is warrant of arrest, it is an order in writing issued in the name of the people of the Philippines, signed by a judge directing the police officer
to directing the police officer to take the person into custody. So in line with the service of service warrant, so bago po isagawa ang operasyon para po sa warrant of arrest, kinakailangan ng tinatawag po na pre-operation planning at meron pong approval base po sa ating police operational procedure or manual. At meron po tayo mga PNP Memorandum Circular 2013-004 at ang pinaka-latest nga po ay yung ating pong 2021. At meron din po tayo mga protocols na binabanggit po sa crime investigation. At katulad nga po na naging katanungan, pagka ito po ay mga high risk, dapat po meron po tinatawag na pre-operation clearance. At ang operation po ay kailangan na merong authority mula po sa kanyang immediate head, particularly po dito po sa ating city or the municipal police station commander, city municipal police district, regional office, or the PNP national headquarters. Depende po sa sensitivity at risk ng operations to be conducted. So kung high risk naman po, like for example, drug-related, violent, may history ng resistance, kadalasan po dumadaan po ito po ay sa PNP regional office or doon po sa PNP headquarters para po sa additional clearance. Katulad nga po ng naitanong po ninyo patungkol po doon sa high risk, dapat po meron pong target validation at warrant verification para makita po natin kung yung po bang warrant na isi-serve ng ating pong mga operatiba ay talagang yun po yung talagang tao na kailangan po. Then, kailangan din po na kinukumpirma ang validity ng warrant of arrest at kung may authenticated copy mula sa issuing court ay mas maganda. So, lastly po, dapat po nagsasagawa din ng tinatawag na intelligence or field investigation, surveillance, interview criminal records para po suriin ang risk level. Kung armado po ba or may gangs or madalas na mag-resist o may padahilanan ng high risk. And lastly po, dapat yung mode of apprehension at lugar kung high risk, ang preferred mode ay simulated operation o tactical operation gamit po ang ating special weapon and tactics. Yun po yung unang kasagutan ko po muna ma'am sa katanungan po. Medyo mabigat po pala siya, Colonel, no? Kaya hindi basta-basta pala kung i-implement na natin, no, or isi-serve na natin ang warrant. Pero, Colonel, para magkaroon po kami ng idea, pag inilabas na po ba yung warrant, magpa-planning na po ang buong team? Or bago pa ang warrant, dahil expected na lalabas ang warrant, dapat nakaplano na para kung dumating na, agad-agad pwede nang ma-serve? Kasi po yung tinatawag po natin na warrant of arrest, ito lamang po yung proseso na kung saan ay kailangan pong mahuli o mapanagot po yung tao po doon sa kanya nagawang krimen. Pero po sa policy po kasi na ginagawa po ng Philippine National Police, kahit wala pa po yung warrant of arrest, dapat po meron na pong pagpaplano upang kapag once na in-approve ng korte ang warrant of arrest, ay immediately it must be implemented. Anywhere, anytime, yun po ang magiging pinaka-policy po doon. So kahit wala pa po yung warrant of arrest, meron na pong planning na ginagawa. Then kapag nandiyan na po yung warrant of arrest, meron pa rin po another planning in order to ensure the success. Yes, ma'am, in order to ensure the success of the operation. Kasi hindi po natin alam kung ano po yung actual na mangyayari po doon. Kasi from time to time, meron din po mga information na pwede po matanggap yung pong ating po mga hinahanap. So, kung ang mga kapulisan po ay nag-a-adjust, and I'm very sure na pati po yung mga po ay naghahanap na gumagawa din po ng paraan, ma'am, sir. Kasi po pwede po, no, like for example, 3 days ago, na-sight natin, nandun yung target, pero after 3 days, tsaka lumabas ang warrant, pero wala na pala sa area yung target person, kaya kailangan po talaga may mga updated report po kayo, di ba po, Colonel? Opo, dapat po meron pong validated information na dapat po bago po isagawa ang isang police operation,
ay malaman po kung talagang mismo na nandun po yung hinahanap po nila kasi unang-una meron pong mga resources ng gobyerno ang pwede pong gamitin, particularly po ang ating mga kapulisan, ang ating pong mga tao po. Yan po ang yan po yung pinaka-standard po natin, ma'am, sir. Ayan po. Kanina po na-mention nyo po yung tungkol sa tactical team. Ano po ba itong tactical team, Colonel? At yung tanong din po kasi natin, kailan po ba natin nalalaman kung kailangan na nito o nung reinforcement po bago isagawa ang operasyon? Depende po kasi po yan sa sensitivity of the operation. Kung high risk, ang prepared mode ay simulated operation or the stage scenario or the tactical operation gamit po ang ating special weapon and tactics. Nandiyan din po yung ating special action force. Depende po yan kung ano po yung pangangailangan. At kung minsan po ay hinihingi po ng assistance ang ating pong Philippine National Police sa Armed Forces of the Philippines, depende po sa bigat o sensitivity po ng operations na gagawin po. Parang depende sa background po ng ating isa-serve no ng warrant of arrest. Yes, ma'am. How about po no during engagement naman po tayo, Colonel? Ano po ang guidelines ng PNP po, sa PNP po tayo regarding po sa use ng force, lalo na kapag may resistance o may armed encounter during warrant service? Pag may narinig po ba na maril, right away po kailangan pong gumanti rin ng ating mga otoridad. Ganun po yun, di ba? Ang pagkakaalam natin. Okay po, doon po sa nabanggit ko po na on the use of force, actually po sa police operational procedure, meron po tayo mga tinatawag na mga reasonable force, mga deadly force po. So, on guidelines po sa paggamit ng force, kapag ka may resistance or armed encounter, batay po sa PNP operational procedure or manual, at related po doon sa mga PNP memorandum circular, ang paggamit po ng pwersa ay nakabase po doon sa tinatawag na de-escalation bilang unang hakbang na nag-emphasize na ang PNP or verbal commands, negotiation and crowd dispersion technique bago po tumalikod sa physical or lethal force. So basically, based on the police operational procedure, the use of deadly force or the use of firearm is justifiable by four major doctrines or virtues. The first one is self-defense, defense of stranger, defense of relative, and if the police has a probable cause to believe that the suspect poses an imminent danger or serious physical injury to the other. So, only necessary and reasonable force po, yung binabanggit po doon. And sa armed confrontation, ang force ay dapat necessary, reasonable, sapat na para sa pag-counter po ng resistance, and in order to subdue the threat or para protektahan po ang public po. So dapat hindi din po excessive o yung torture. Wala po tayong torture o wala po dapat na maltreatment na mangyayari dahil base po sa Republic Act 9745, so the person arrested must be informed also about the Anti-Torture Act. So yun po yung mga dapat po na policy. At ang PNP naman po, particularly po sa training at saka sa memorandum circular, ay sumusunod po sa the use of force continuum, gumagamit po tayo ng tinatawag na mga verbal or hands-on lethal or nag-require po tayo ng progressive escalation depende po sa threat level po. So yun po yung initial guidelines po pagdating po sa use of force. Balikan ko po, Colonel, no? Kung halimbawa magsiserve na ng warrant of arrest, ang protocol po, magpapakilala po ang mga otoridad. Sila, sa pagpapakilala po nila, mag-i-identify nila ang kanilang self. Dapat po ba naka-uniform din po sila? Not necessarily po na naka-uniforme, kasi doon po sa mga actual na operation, kung minsan po kapag nakita na po nila na naka-uniforme po yung mga police, Tatakas. probably po tumatakas. So depende po yan depende na lang po yan doon sa operating unit. Pero mostly po, yung mga operative po ng ating Philippine National Police ay naka-civilian po. Depende po yan depende po doon sa operation. So, base po kasi sa protocol
even in the police operational procedure or even in the rules of court, kung magsaserve po ng warrant, yung tao, talagang iinformahan po yung kanilang uhulihin ng kadahilanan kung bakit po meron pong warrant of arrest na lumabas. At meron din po naman mga pagkakataon na ang mga procedure pong ito ay hindi nasusunod dahil na rin po doon sa takbo ng operation. Like for example, meron po tayong risk assessment at meron po nangyaring firefight sa lugar. At yun po yung tinitignan po doon na dapat na nasusunod din po. Dapat po meron pong firearms discipline, no reckless firing, control the zones of the roles of engagement. So, before the conduct of any legitimate police operation, kung ano po yung isinasaad po ng ating police operational procedures and manual, ay dapat yun po ang nasusunod. Colonel, what if po ang pangyayari ay may nagpaputok or may namaril sa ating mga otoridad, pero hindi pwede bang hindi nila alam kung saan galing yung putok? Pwede bang ganun tapos namaril na lang po sila? Kung saan feeling nila Kasi doon po, galing? Ang pagpapaputok po kasi po ng baril, base nga po sa nabanggit po kanina, ang paggamit po ng deadly force, the use of firearm is justifiable by self-defense, defense of stranger, defense of relative, and if the police has a probable cause to believe that the suspect possesses an imminent danger or serious physical injury to the other. So, ang iniiwasan po natin po dyan ay makagamit po ng puwersa o magkakaroon po ng tinatawag na indiscriminate firing, lalong-lalo na po kung ang mga possible po na maging biktima ay mga inosente. So dapat po, bago po gawin po yan, ay to ensure na talagang meron pong actual threat at hindi po dapat na madadamay ang mga hindi po dapat na madamay. So paano po yan pag may nadamay na po? Pagka mayroong nadamay, siguro po dapat po mag-conduct ng tinatawag na investigation in order to identify yung pong mga involved and to secure yung mga ating po mga evidence. Kasi titignan din po yung side ng bawat partido kung sino po yung meron po talagang pagkukulang o kung meron po ba talagang nalabag doon po sa ating rules of engagement o doon po sa ating police operational procedure. Colonel, ano naman po ang pwedeng gawin kung halimbawa po, yung napuntahan ng ating, hindi natin sinasabi ito po yung talagang nangyari, no? Nagbibigay po tayo ng senaryo para mas alam lang po natin ano ang mga dapat gawin. Halimbawa po, nagkaroon ng sinabi nung pag-serve, wala dito yung taong ito or sir, hindi kami ang hinahanap nyo. Paano po ba yan? Paano po yung arrangement yan, Colonel? Ang arrangement po dyan, considering that the warrant of arrest was issued because of the probable cause determined personally by the judge, so ang gagawin pa rin po dyan kung sakaling sabihin po ng tao na wala po dyan, pwede pa rin po nilang ipa-implement po yan kasi kung titignan po natin, malay po natin kung nagtatago lamang yung tao po doon kasi wala naman po makakapagsabi kung talagang nandun po o wala po o nandoon. So they will implement pa rin po yung warrant of arrest. Hindi po kasi katulad ng tinatawag na search warrant po yan that it can be implemented only once. But in line with the warrant of arrest, it can be implemented any time of the day or night or anywhere in the Philippines. Kaya kung sasabihin ko na wala po yung tao po doon, so yan, sa rules of court naman po, particularly in Rule 113, meron pong the right to break in and the right to break out. Then if ever po na talagang wala po yung tao po doon, so another planning na naman po for the operations to be conducted. So you mean po, Colonel, kung halimbawa sa loob ng bahay may nagsabi, wala yung taong dito, yung tao na yan dito, ang pwedeng gawin pa rin ng pulis ay i-check po no ang buong bahay kung talagang totoo
wala pong violation Opo, pag ganun. Ah. kasi ano po sila, ang pinaka-authority po kasi nila, if we will define again what is warrant of arrest, it is an order in writing issued in the name of the people of the Philippines, directing the peace officer o yung mga police officer po natin to take the person into custody. And according nga po sa ating rules of court, yun po, meron po tayong tinatawag na right to break in and the right to break out. So yun po, yung hindi po kasi natin inaalis po yung possibility na baka yung taong hinahanap po natin ay baka mismo yung kausap na rin po natin. O baka yung taong hinahanap po natin ay nagtatago lamang doon sa loob po ng bahay. Mhm, ayan. Ito po kanina nasabi niyo na po na kailangan merong SITG po at ang tawag diyan, no, yung Special Investigation Task Group. Ano po ba ang proseso naman po ng PNP kapag halimbawa po mapatunayan na may nadamay lang talaga na sibilyan, may nasugatan sa pamamaril or yung worst po may nasawi po, may mga naging biktima. Ano po ang magiging nito? Proseso? Yun po, once po na meron po mga nadamay na mga civilian, automatically po magpapatawag bubuo po ng tinatawag na Special Investigation Task Group na kung saan ang mga kasapi po doon ay yung ating investigation unit at mag-iimbita po ang nakakasakop po na lugar po doon na mga agency or law enforcement agency na kasama din po ng Philippine National Police para po doon sa mga ebidensya. Halimbawa po, nandiyan po yung ating PNP, uh, PNP Forensic Group, kasama din po sila po dyan. At baka kasama din po yung ating mga ibang member po ng local government unit. So, kung sino po yung may kinalaman po doon sa investigation, sila po ang magiging kasapi po ng Special Investigation Task Group or the SITG. Pero ano pong mga kaso po ang halimbawa napatunayan talaga na nagkaroon ng collateral damage? Anong kaso po ang pwedeng i-file sa PNP? Pwede po ba siyang matanggal sa kanyang tungkulin? Ang mga kaso po kasi na hinahawakan po, na binubuo po ng mga SITG, lalong-lalo na po pagka meron po mga nai-involved na mga police officers, o depende din po sa crime committed. So once na napatunayan naman po na talagang meron pong paglabag, automatically po magkakandak po ng tinatawag na pre-charge investigation ang Philippine National Police to determine the administrative liability of those involved. At pwede din po magsampa po ng tinatawag na criminal complaint base po sa mga ebidensya at impormasyon po na makakalap laban po doon sa inaakusahan. Ayan. Ito naman po for community protection, no, and public trust na rin po, Colonel. Ano po ang mga hakbang, no, especially po for PNP para mapanatili ang tiwala ng publiko sa inyo, sa ating mga kapulisan po? Especially kung may mga ganitong insidente po, no, na yung limbawa dito po yung nangyari sa Barangay Sinunog, ang consideration ng community parang massacre daw ang nangyari, no, although hindi naman po ang PNP ang head ang nag-lead nito, pero paano po kaya natin makukuha muli ang trust po ng ating public? Ang siguro po para makuha po talaga ang buong tiwala ng publiko ay magkaroon po talaga ng malino na pagsisiyasat or investigation para ma-determine na po natin or malaman kung sino po talaga ang kinalaman o yung pagkukulang para makita po ng ating mga mamamayan na ang Philippine National Police or even the Armed Forces of the Philippines ay handang tumugon doon po sa kanilang katungkulan, anuman po ang mangyari. So kaya nga po in line with the Philippine National Police in order to ensure the trust and confidence, kailangan po natin ng talagang tulong po nila. Kaya nga po sabi po ng isa po sa mga nakasulat po sa libro, let us maintain the historical tradition that the police are the public and the public are the police. So we need to attain their trust and confidence in order to ensure the success of the programs to be implemented for the peace and order.
Ayan. At siguro po 'no, ano rin po, Colonel, ang inyong, payo, mensahe po 'no, sa community o kaya po, Colonel, doon sa mga makakasaksi. Ano po ba dapat din ang alam nila para hindi naman po sila parang naguluhan or mag-assume po ng kung ano-ano na akala nila, may mga violations na din ginagawa ang ating mga otoridad? Siguro po ang dapat na gawin po ng ating mamamayan ay dapat po maging mapagmatyag po sila. At kung talaga naman pong meron pong mga paglabag na nagawa, kung sino man po ang mga responsible sa operation, dapat po yung kanilang information ay makuha po natin at willing po sila na magbigay ng any assistance para hindi po mahirapan ang ating mga kapulisan sa pagsasagawa na po ng kanilang pag-iimbestiga para malaman po natin kung sino po yung mga dapat na siyasatin at dapat po na mapanagot base po sa mga ebidensya na makakalat. At ano rin po ang inyong mensahe para po sa mga katulad po ninyo na nasa tungkulin din po 'no sa pagse-serve sa mga PNP po, ano pong inyong message? Ang huling mensahe ko lang po para po sa mga kasamahan po namin ay let us ensure the full compliance of what is written or stipulated in our police operational procedure. So, kaya nga po sinasabi din po sa aming 10 golden rules of law enforcement that in the performance of our duty, we shall be guided by, unang-una po, first, absolute and uncompromising obedience to the laws of God, to the Constitution, to all existing laws, and to the public welfare in general, to property, strictly in that order po, ma'am sir. Ayan. Mahalaga po 'yan kasi po tama po ba, Colonel 'no, kung halimbawa, nagkaroon ng mga, mali sa procedure, masasayang po lahat, Colonel 'no, yung pinaghirapan ng ating mga kapulisan. Kasi, kung tama pagkaalala ko, pagdating sa Supreme Court, kung mag-a-assess na, mag-e-evaluate, ang ichine-check na po diyan, yung procedure na ginawa 'no, ng ating mga otoridad kung tama ba ang pag-serve. Kasi minsan kahit totoong siya yung suspect, siya yung totoo yung inaakusa sa kanya, pero pag mali po ang naging procedure, minsan po nadidismiss po ba, Colonel, yung kaso? Probably po, ganun po ang mangyayari kasi even in our administrative procedures, meron po tayong binabanggit po na malfeasance. So when we say malfeasance, this is the performance of some act which ought or not lawfully to be done. So kumbaga, ginawa mo ang isang bagay na hindi naman talaga dapat na gawin o hindi po pinag-uutos. Meron din po tayong tinatawag na misfeasance or the improper performance of some act which ought or lawfully to be done. Ginawa mo yung isang bagay na dapat na gawin, yun nga lang po, kulang or mali ang procedure. So baka tamaan po tayo doon po sa tinatawag po na misfeasance. If ever na ganun po yung tatakbuhin po ng police operations. Ayan, nako, maraming salamat po sa oras at panahon niyo po dito na ibinigay sa aming programa. Marami po kaming natutunan. Maraming salamat po sa reminder, hindi lang para sa ating mga kapulisan, Colonel, no, pero kahit po sa ating community, doon sa mga mai-involve para alam nila at sumunod lang po tayo lahat sa batas, no, para maging maayos po ang mga gagawin ng ating mga kapulisan. Kung wala ka namang ginagawang masama, 'di ba? For sure, wala namang mangyari sa iyo. Pero praying talaga na laging magkaroon ng tamang procedure din ng ating mga otoridad sa pagsasagawa ng kanilang operasyon. Colonel, maraming salamat po sa oras ninyo. God bless you po. Hanggang sa susunod po. Magandang umaga po sa ating lahat at marami pong salamat sa inyo pong programa. Marami pong salamat at good morning po. Ayan, good morning. Ating napakinggan po, no, si Police Lieutenant Colonel Fermel de la Cruz. Siya po ang Department Head ng Forensic Science and Criminalistics ng Philippine National Police Academy. At okay, syempre, no, sa ating mga tagapakinig din, no, kung meron man tayong dapat maintindihan ngayon, syempre po, no, na imbes marami tayong i-assume, marami tayong
alam mo yun, ma-misinterpret. Mahalaga po na tayo ay maging marunong sa ating batas kahit po sa mga procedural operations ng ating mga kapulisan, no? Kaya dito ini-invite po namin kayo lagi sa ating ONZ na makinig, no? Especially every Thursday, no? Pagkasama natin din si Professor Arnel Golen Sanchez, marami tayong natututunan na tungkol sa ating mga batas. So, imbes na mag-assume, maging mapagmatiyag na lamang tayo, di ba? At para kung tayo ay tatanungin ng mga otoridad sa mga nangyari, alam natin may accurate information tayo. At magbigay tayo, no? Simulan natin maging magbigay ng information, yan yung pinakamahalaga kasi minsan 'di ba, yung reporting, yung assessment, yung evaluation or kaya yung investigation ay hindi magiging ganun ka-complete. 'Di ba? Kung hindi tayo magpa-participate, especially po kung may alam naman po kayo. Kaya simulan na natin, 'di ba, ang maging solusyon. Oo, minsan mahirap ang magsabi ng totoo kasi nakakatakot. Pero 'di ba, hindi ibig sabihin na hindi ginagawa ng lahat, hindi mo na pwedeng gawin. So we are encouraging you, kung may alam ka, sabihin nyo po. 'Di ba, parang lutong-luto ang magiging resulta ng investigation, magkaroon ng totoong justice sa alam mong dapat magkaroon ng justice, no, yung sa nangyari. Ipagpatuloy po natin na tayo ay maging mabuting bahagi, no, sa ating community, maging part tayo ng mga magagandang bagay, 'di ba, na maging mabuting maging solusyon tayo. Kung ano man yung problema dyan, hindi tayo yung dagdag sa problema dyan. So, maraming salamat sa ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Syempre sa ating naging guest din kanina. So, ngayon po, no, lahat ng ating mga napag-usapan ay dalhin po natin sa panalangin. Manalangin tayo. Ama namin na nasa langit, Lord, we thank you, Lord, for your goodness. Kayo po ang aming Creator. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal na lagi niyo pong ibinibigay sa amin. Kahit minsan po ay may mga failures kami sa aming buhay, pero nanatili po kayong tapat. Lord, rindi kami gracias kay Benbueno Tuna de Amon Vida. Iaral, Lord, dyan kami ko sa pwede aprende, Senyor. Especially, Lord, we are praying, Lord, na sa lahat po ng gagawin ng mga operation po ng aming mga kapulisan, kung ano man po ang mga ikakandak nila, Lord, ay talagang maging successful, Panginoon. Alam ko po na karamihan po sa kanila ay gusto lang po maglingkod, maging tapat at makatulong po sa community na magkaroon ng peace and order. So we pray po sa lahat ng kanilang gagawin po, kayo po ang manguna and they will acknowledge you, Lord, as their sovereign God, no? Magkaroon po sila ng wisdom na nagmumula po sa inyo para, Lord, sa panahon na may i-implement sila, maging mabuti lang, maging mapayapa lang, at wala pong mangyaring mga hindi kanais-nais sa mga bagay. Lord, we pray, Lord, no, we continue to pray, Panginoon. Alam po namin hindi minsan nagiging perfect at hindi po magaan or hindi po light kung ano yung nangyari, no. May mga nasaktan, may mga nawalan ng pamilya, kamag-anak, Panginoon. May mabibigat po, no, na nararamdaman ngayon dahil nga po sa nangyari, and we still pray for justice, Panginoon. Kung may nagkamali, Lord, sana po ay mabigyan po ng karampatang parusa, Lord, and we pray, Lord, na maging enough po ito para magkaroon po ng comfort ang family. We pray, Lord, sa mga may nakakaalam, kung may mga natatakot po dito na magsabi ng totoo, tulungan nyo rin po sila, Panginoon, na maging matapang at maging bahagi po ng solusyon sa community, kahit po sa aming mga kapulisan. Lord, we pray na maging united po ang bawat isa sa amin, ang barangay, ang family, ang community, ang aming government po, at ang aming mga law enforcement, Panginoon. At we pray, Lord, na yung peace and order, Lord, ay talagang magmumula sa amin, sa loob ng aming puso, nang ma-reflect po ito
kung saan nyo man po kami gustong dalhin. Maraming salamat po. May continue to bless Lord ang aming PNP, ang aming Philippine Army, lahat po Lord, lahat po Panginoon ng mga nagpapanatili sa kapayapaan, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oras natin mga kaibigan, 8:22 ng umaga. Ayan po, no? At maraming salamat sa ating mga tagapakinig sa radyo at sa Facebook. Maraming salamat sa ating technician, si Kuya Rolando Alfonso. At syempre, susunod na po ang programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli dito bukas, alas 7 ng umaga. Bukas po, makakasama po natin ang Zamboanga City Medical Center. Ayan, pag-uusapan po natin dyan every Wednesday yung tungkol po sa ating kalusugan. Kaya abangan nyo po bukas ang ating magiging guest na doktor. At syempre, ako po si Sara Mitulabing. Laging nagpapaalalang posible po ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Okay, no problem. Who was that on the phone, dear? That was the pastor of the church around the corner. He was just wondering if it was okay to stop by for a quick visit. I told him sure. You told him what? A pastor coming over here? Yeah, we're not doing anything. Sometimes we get nervous when we're around someone we consider more righteous than ourselves. Quick, you hide the magazines, I'll lock the movie drawer. Do what? And watch your language. Watch my language? Kids, stay in there and do not come out until we say. Okay. Dear, it's just a pastor. He's just dropping by for a quick visit. Maybe we need to get rid of all of our champagne. Dear, we only have sparkling cider. Oh, well, that explains a lot. If you feel the need to clean up your act around a righteous person, think what it'll be like to stand before a righteous God. Jesus died so we can have a